Si Bay Bibiaon ay nakakasama na loob dahil ginamit po ito. She was exploited all throughout her life. And even after her death, kumbaga kung siya ay aking lola ay talaga namang ako po'y nagagalit, no? Doon po sa mga taong gumamit sa kanya. Itong mga grupo na noon pa man nung siya ay nabubuhay ay sinamantala, ginamit sa fundraising sa abroad. So our friends in the United Nations should watch and listen to this and know exactly how this poor old lady from a faraway tribe was used, exploited for their fund-raising campaigns. And I feel a little guilty about it because alam niyo po ay nung ako'y Pangulo ng National Press Club of the Philippines, isa po ako sa pumayag na tanggapin itong mga nagmanilakbayan kasama sila Bay Bibiaon doon po sa premises ng National Press Club back in 2015 if I remember it correctly, not knowing back then na isa pala itong organized fundraising propaganda campaign. There were attempts by the government during I think that was in 2022 and her family to recover her because she fell ill due to COVID that time. She was the only one left behind in UP. Naging kulungan po niya ang UP Diliman. No? There were resolutions passed by the National Commission on Indigenous Peoples at marami pa pong mga tribo at mga kamag-anak niya nagtangka na kunin siya, ngunit siya ay pinagkait. Ginawa po siyang hero o bayani, poster lady ng di umano'y laban ng mga IP. Pero ginawa po siyang poster lady for fundraising sa kampanya na makalikom ng mga salapi ang mga gumamit sa kanya ng mga front organizations ng mga communist terrorist groups para sila ay, alam niyo na, pansariling kapakanan lamang. Ang mga kasama po ni Bay Bibiaon ay mga nagsiuwi na. Karamihan ay nag-surrender. Yung iba nahuli. Yung iba mga nangamatay na. Siya na lang po ang naroon sana na tinatangkang bawiin. No? Ngunit wala pong nangyari. At ngayon pong umaga, we will discuss through our respected guest speakers kung paano po siya ginamit at sino-sino itong mga organisasyon o mga network at mga kakutsaba nila na gumamit dito po sa matanda, nakakaawa. And she was misrepresented sa mga forum dahil yung mga translation sa kanya, yung mga translators na ginamit ay iba po yung mga sinasabi sa pinapahayag ng matanda. At marami pa pong ibang kasalanan sila kay Bay Bibiaon. At si Bay Bibiaon, hindi po natin sinasagkaan na siya ay talagang parangalan dahil talaga naman po siya ay nakipaglaban. So ang sigaw ng tribo, ang sigaw ng kanyang pamilya, recovery, indemnity, kailangan nilang pagbayaran ang mga ginawa nilang pagnanakaw doon sa matanda. At of course, apology. Recovery, indemnity, and apology. Kailangan humingi kayong kapatawaran sa kasalanan ninyo sa tribo, sa kasalanan ninyo sa mga pamilyang naiwan ni Bay Bibiaon. Yan po mga kasama ang ating magiging topic ngayon. And to discuss further the topic for this morning, makakasama po natin si Rurelin Bay-Aw. Siya po ay pamangkin ni Bay Bibiaon Bigkay at dati rin pong CPP or Communist Party of the Philippines member na naglingkod bilang fake translator ni Bay Bibiaon. Noong sila ay aktibo pa sa UP Bakwit tour days. Siya ay isang dati ring coordinator ng Sabukahan IP Women. Kinig kayo, Sabukahan. At ang isang dating student leader ng Save Our Schools Network. Makakasama po ni Rurelin, si Datu Lipatuan Joel Unad, ang chairman ng Mindanao IP Council of Elders,
At nandito rin po ang ating kaibigan at kapatid na si Datu Bawan Jake Lanes, ang Executive Director ng Mindanao IP Council of Elders or MIPCEL. At bilang panghuling tagapagsalta po ngayon, makasama po natin si Bae Ana Jessa May Crisostomo, ang spokesperson ng Mindanao IP Youth Organization or MIPYO. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Rory Lynn Bayaw, isang atamanubo po na mula sa Talaingad, Davao del Norte, at ako po ay grand niece po ni Bae Bibiaon. Unang-una po, isa po ay itong malaking opportunity para sa akin ang ma-invite ng ganitong pag-usapan dahil po kami na mga kapamilya, katribo ni Bae Bibiaon po ay nananawagan po kami na sana po ay makabalik na si Bae Bibiaon dito po sa aming community. Unang-una po dahil si Bae Bibiaon since 2014 po ay nakasama ko na po siya mula Backwit School sa Davao City, sa UCC Piharan, Backwit School sa UP Diliman sa NCR at Lakbayan ng Pambansang Minoria. Malinaw po na ako ang nagpapatunay po na simulat nandun pa po ako nung hindi pa po kami nag-surrender sa gobyerno, kasama ko po si Bae. Isa po ako sa very close po kay Bae Bibiaon kasi ako yung translator niya. Kahit saan po siya pupunta, kasama po niya ako. Kahit sa Baguio, kasi ako yung translator niya. At ako yung apo niya na very close sa kanya. At ako rin ay tinitrain niya na paglaki ko daw, ay gusto niya na may susunod sa kanya na isang magaling daw na leader sa aming komunidad na nakikipaglaban para tutulan daw yung pagpasok ng mga minahan sa aming community, mga illegal logging sa aming ancestral domain po. Hanggang naisipin po namin na mag-surrender at bumalik mismo dito sa aming community last 2021. Bago po kami bumalik dito sa Mindanao po, ay nakasama pa namin si Bae Bibiaon. At ang huli niyang sabi sa amin ay gusto na niyang umuwi kasama namin. Kasagsagan po ito ng COVID-19. At pinadala pa nga niya yung gamit niyang iba kasi susunod siya. So, ang sabi ng Savers Coast Network, lalong-lalo na po si Rios Valle na hindi pwedeng umuwi si Bae Bibiaon dahil daw kung uuwi siya, paano yung pakigdisog, yung pakikibakan namin para sa lupaing ninuno na in short po, binibrainwash po si Bae para hindi siya umuwi sa dito po sa Talaingod. Then hanggang umuwi na po kami at napagdesisyonan po namin ng buong tribo kasi sinisisi na kami sa iba naming kamag-anak. Bakit daw hindi po namin kasama si Bae Bibiaon? So nagpatulong po kami sa different agencies, sa NCIP na puntahan po namin si Bae Bibiaon doon sa UP Diliman kasi doon po namin siya iniwan. So doon po kinausap namin yung chancellor, yung makikita po niyo sa video na naka-black, yung kaharap namin. Yun po. At sabi niya, si Bae Bibiaon ay she's perfectly okay daw. Paano magiging okay si Bae Bibiaon po kung hindi po makikita ng mata namin? Sinisiguro po namin na makauwi na po siya kasi ang huling bilin niya sa amin na okay lang daw po na mamatay siya basta nandito na po daw siya sa amin sa Talaingod. Kaya po siguro po namin talaga pumunta po kami doon sa Maynila po sa UP Diliman para makita po kami ni Bae. Pero nakakagalit po, imbis na kami na mga kamag-anak, grabe po yung effort niya, nakakagalit po kasi matanda na po si Bae. Sinong mag-aalaga sa kanya? Wala po. Kami dapat yung mag-aalaga sa kanya. Kaya po hanggang ngayon sobrang masakit po sa aming parte. Dahil matanda na siya, iba yung nag-aalaga at nung
binawian po siya ng buhay. Wala po kami sa tabi niya. Kaya ang panawagan po namin ay sana makawi po si Bae, matulungan po kami ng gustong tumulong sa amin at makauwi na siya dito sa lupain po namin kasi sobrang namingaw na kaayomin ni Bae Bibiaon po. Maraming salamat po. Gusto ko lang isabihin dito ang katotohanan. Noong ang simula ng labanan, noong mga tribo ng Atamanubo sa Talaingon, nagsimula ito in 1994. Wala pa pong IPRA, wala pang batas. So that time kasi pumasok ang malaking negosyo, malaking kumpanya para magkaroon ng Integrated Forest Management Agreement o IFMA na negosyo sa loob ng Talaingon. At ito yung tinutulan ng mga dato that time. Nagkaroon ng isang malagim na pangyayari kung saan napatay yung mga empleyado ng Alsons at nagkaroon ng warrant of arrest ang 25 na mga IP leaders. Sa problema po na ito, hindi lang naman ang problema na ito doon lang sa Talaingon, marami pang dako ng Pilipinas, talagang hindi pa nakita ang karapatan ng mga katutubo noon. Pero nagbago ito nang magkaroon po tayo ng batas ng IPRA o RA 8371 in 1997 kung saan ang ating pong pamahalaan ay nirecognize niya, nirespeto niya, pinoprotektahan at pinopromote ang 4 bundles of rights o ang mga karapatan ng tribo. Karapatan sa kanyang lupang ninuno, karapatan sa self-governance and empowerment, karapatan sa justice and human rights, karapatan sa cultural integrity. Dahil nga meron na tayong batas, kaya ng panahon na yun, kahit na dinala nila ang mga tribo sa mga backwit area tulad ng Haran sa Haran Center, patuloy ang organisasyon ng mga IP leaders sa buong Mindanao na iparating sa mga kapatid na meron ng pagbabago sa ating pamahalaan at nire-recognize, kinikilala na nila ang karapatan ng mga tribo. Kailangan natin mag-participate, kailangan natin makipagtulungan upang tayo mismo ang mag-a-assert at makikipaglaban sa ating mga karapatan na itinakda na ng batas na gusto natin respetuhin ng gobyerno. So ito yung nangyari. So nung nandun sila sa Haran, sinabi natin, tingnan ninyo kung ano talaga ang totoong nangyari dito sa area ng Talaingon. Totoo bang merong mining? Totoo bang merong logging? Samantalang ang totoo po, na-approve yung kanilang Certificate of Ancestral Domain Title. Ibig sabihin na bigyan sila ng titulo na kumikilala sa kanilang pag-aari sa kanilang lupang ninuno. Kaya nga po, meron silang Ancestral Domain Management Office diyan sa Talaingon. Kaya nga nung panahon na yun, si Dato' Gibang Apuga, ang pinaka-leader nila na nagkipaglaban sa Alsons, ay umuwi ng Talaingon. At nang umuwi siya, nakita niya na in-embrace siya ng gobyerno at ng mga kapatid niya na tribo doon sa Talaingon. Kaya nandoon na siya sa Talaingon, umuwi siya, hindi na siya, pero hindi ibig sabihin, ibinaba niya ang pakikipaglaban niya o isinurrender niya ang pakikipaglaban niya sa kanyang ancestral domain. Matapang pa rin siya, kahit nga matanda na siya masyado, nandoon pa rin siya at nakikipaglaban sa kanyang ancestral domain. Pero hindi na po sa paraan ng armadong pakikibaka dahil meron na pong batas, meron ng IPRA na siyang nagpoprotekta sa karapatan ng tribo sa pag-aari niya sa kanyang lupang ninuno. Ganon din po ang nangyari sa iba pang mga leader na kasama sa mga nauna, kasama ni Bae Bibiaon sa mga naunang nakipaglaban sa Alsons at nagbakwit noon sa Haran Center. Umuwi si Dato' Andel, umuwi si Dato' Duluman Dausay. Pag-uwi nila,
nakita nila na wala namang logging, wala namang mining sa munisipyo ng Talaingon. In fact, ang Talaingon po, ecotourism, yung priority projects ng local government ng Talaingon. Kaya sila Rorilyn din umuwi galing sa UP Buckwheat School, ganon din ang kanilang naabutan. Walang logging at walang mining operation po sa area ng munisipyo ng Talaingon. Kaya nga po, ngayon, nakauwi na sila. Yung lahat ng nasaharan na dati naniniwala na merong militarisasyon dahil ang mga sundalo ay tumutulong sa mga mining at mga logging na paalisin ang tribo sa kanilang komunidad. Nakita nila, hindi pala yun totoo. At sila ay nalinlang at binalot sa kasinungalingan, binitbit kung saan-saang lugar. Ganun din po ang nangyari kay Bai Bibiaon Bigkay. Sabi nga sa video dito, 2001 hindi na siya nakauwi. 2001 bit na siya, kaya ang sabi nga natin, para siyang nakakulong. No, nakatago siya sa mga safe houses. Pag may press conference, pag may rally, ilalabas ng mga organizer, pagkatapos tatago na naman siya. At ang kanyang paniniwala talaga ay yung nangyari noong wala pang batas sa IPRA in 1994, ganun pa rin ang sitwasyon sa Talaingon. Hindi na po ganun ang sitwasyon sa Talaingon. Hindi na po ganun ang sitwasyon ng mga katutubo sa buong Pilipinas. Ang ating gobyerno po ay nagpasa ng batas. Noong 1997, ang Indigenous Peoples' Rights Act, kung saan kinikilala niya ang pag-aari ng mga tribo sa kanilang lupang ninuno. No? At iba pang mga karapatan. No? Merong 36 specific rights na nakalagay o itinakda ng batas ng IPRA na mga karapatan ng mga pamayanang katutubo. Kaya ito yung sinasabi natin na nabalot dahil nga hindi siya makakalabas, hindi rin naman siya marunong magtagalog, hindi din siya makapagbasa, kaya nakita natin kung paano siya ginamit. Yun din ang sinabi ni Rorilyn, na at that time, nag-aral din sila, akala nila tutulungan sila makapag-aral, kaya kasama sila ng magbakwit sa Haran, sa Davao, pumunta ng UP, nagbakwit din doon. Akala nila makakatapos sila ng pag-aaral. Na-realize nila na ginagamit lang sila sa mga rally at pinapahinto sila ng pag-aaral. Kaya sabi niya, bakit pa kami nandito sa UP Bakwit kung hindi man kami makatapos ng pag-aaral? Kaya nagdesisyon sila Rorilyn at ang kanyang pamilya na umuwi sa Talaingon. At ano ang una niyang nakita? Nakita niya na wala namang logging at mining sa Talaingon. Na ang nagmamanage at ang nagde-develop ng kanilang ancestral domain ay silang mga tribo. Kaya nga, gusto nilang bawiin si Bai Bibiaon. Gusto nilang makausap. Hindi lang para alagaan, kung hindi para iuwi siya. Dahil alam nila, hindi delikado ang buhay ni Bai Bibiaon. In fact, in 2022, kasama si Rorilyn, kasama si Dato Gibang Apuga, ang lahat po ng mga leader na nagbakwit, umalis sa Talaingon at nalinlang, nagbakwit doon sa Haran Center sa Davao, ay nagkaroon po ng healing and reconciliation. Nagkaroon ng ritual ng mga dato ng Talaingon, yung mga nakipaglaban sa Alsons at yung mga naiwan. At nagkaroon sila ng ritual, pinapakita nila na nagkaroon na sila ng pag-aayos ng kanilang mga nasirang kaugnayan o mga relasyon. Ito po ang paraan ng tribo. Ito yung kultura ng tribo. Dahil nga po magkakamag-anak. So, kung dati ay hindi nagkakaintindihan, ang trabaho po ng mga leader tulad ni Dato Gibang Apuga, tulad ni Bai Pilar Libayaw, magkabila man o magkaiba man ang kanilang opinyon, ang kanila pong tungkulin ay
paano makamit ang kapayapaan sa kanilang komunidad. Kaya nagdesisyon ang mga leader na magkaroon ng ritual na isauli yung kanilang mga nasirang kaugnayan dahil sa mga panlilinlang at kasinungalingan ng communist terrorist group, ng mga komunistang NPA, CPP, NPA na nagsasabi na magbakwit kayo dahil papatayin kayo ng sundalo, papatayin kayo ng gobyerno. No? So ito yung kanilang kwento na matagal nilang paglilinlang na ginawa nila sa mga kapatid natin na tribo. At nagkaroon ng saulian. So nakauwi lahat. May naiwan. Mangilan-ngilan. Sila Dato Benito Bayaw. Ngayon na nakauwi na. Si Bai Bibiaon Bigkay. Kaya po ang mga pamilya hindi naman nagpabaya. Nung makauwi sila Rorilyn, after a year, naka-receive siya ng picture na na-examine na positive sa COVID si Bai Bibiaon. Ang ginawa agad nila Rorilyn, lumapit sa mga local agencies dito sa Davao, sa NCIP, sa Commission on Human Rights. Tapos inangat ito sa central offices. Kaya ang NCIP naman, hindi naman din nagpabaya. Gumawa sila ng resolusyon upang suportahan ang nire-request ng mga pamilya na maiuwi si Bai Bibiaon. Inimbita din andun din ang Commission on Human Rights. So ang delegado na pumunta po sa UP para sunduin sana si Bai Bibiaon Bigkay ay mga pamilya, si Rorilyn, ang mga pamangkin, pinaka-closest. Hindi kasi nakapag-asawa si Bai Bibiaon. Kaya ang pinaka-closest na relative niya, supposedly ay kanyang kapatid. Pero matanda na yung kapatid niya at namatay na. So ang naiwan na buhay ay yung anak ng kanyang kapatid. Ito yung si Dato Benito Bigkay. No? Yung nasa video na nanawagan na sana maiuwi ang kanyang tiyahin. No? Ngayon, nandito tayo dahil nga po nabalitaan na lang natin. Sinabi nila noong pununtahan sa UP na okay si Bai Bibiaon. Pero after 2 years, namatay si Bai Bibiaon. Ibig sabihin, hindi okay. Pangalawa, ang tingin natin, bakit nilibing agad? Bakit hindi man lang hinayaan na malaman ng pamilya at matanong ang pamilya anong kanilang kagustuhan? Siyempre, hindi na matanong si Bai Bibiaon dahil patay na. So, ano ba ang kanyang kagustuhan? Saan siya ililibing? Hindi ako naniniwala na merong isang tribo na elder, na leader, na matapang, na alam ang kultura, na magsasabi na pag mamamatay ako, ilibing nyo ako dito sa malayo. Walang tribo na mag-isip ng ganun. Lahat ng tribo uuwi sa kanyang lupang ninuno. Kaya nga nakikipaglaban siya. Kaya nga andun siya, nakikisali siya sa mga rally, sa mga dahil ang nasa isip niya, protektahan niya ang kanyang lupang ninuno dahil doon siya nabuhay at doon siya mamamatay. Pero hindi ganon ang naging kaso ni Bai Bibiaon. Kinuha siya in 2001. Dinala siya sa Haran, sa Davao. Dinala siya sa UP Bakwit Center. Nagkaroon ng COVID, nagkasakit. Gustong bawiin ng pamilya, hindi ibinigay. Namatay siya, inilibing na hindi alam ng pamilya. Inilibing sa malayong lugar. Yan po ba ang pinaglalaban ni Bai Bibiaon Bigkay? Na mamatay siya sa ibang lugar, malibing siya sa ibang lugar. Kaya nga, nakakagalit na ngayon meron pang statement. No? Magbibigay sila ng pagpuri, parangal sa naging buhay ni Bai Bibiaon. Ang daming katanungan namin. Una, kung nagrespeto kayo, kung nagbigay kayo sa kanya ng respeto at naniwala kayo sa kanyang pinaglalaban, sana nirespeto nyo ang kanyang karapatan at ang karapatan ng kanyang pamilya. Paano nyo sasabihin na pinupuri ninyo siya,
pero hindi ninyo ginagalang ang kanyang karapatan at ang karapatan ng kanyang pamilya. Pangalawa, ang tanong namin, noong magkaroon ng pelikula sa buhay ni Bai Bibiaon, in fact, ang actress noon ay si Maria Isabel Lopez. No? Kung kumita yon, saan napunta yung kita? Pangalawa, nung magkaroon ng libro, nung kumita yun, saan napunta ang kita? Kung may bibili pa ng libro hanggang ngayon, saan ibibigay ang kita? No? So yun yung mga tanong ng pamilya dahil wala silang natatanggap. Paano nila sasabihin sa kanilang mga apo, sa kanilang mga anak na ang ating tiyahin, si Bai Bibiaon ay leader dahil natulungan niya tayo, natulungan niya ang ating pamayanan. Kung kahit 5 sa lahat ng mga pagsisikap ni Bai Bibiaon, walang nakarating sa kanyang pamilya, walang nakarating sa kanyang kamag-anak. Hanggang ngayon, no, sa kanilang mga ginagawang activities, no, sa mga ilang araw at hanggang ngayon, nandoon yung donation, nandoon yung GCash, nandoon yung bank account, humihingi ng donation. Kung may magbigay, saan mapunta yung donation? Wala bang karapatan ang pamilya doon? So yun yung mga katanungan ng pamilya. Kaya ang sabi nga ng pamilya, gusto namin ibalik ninyo. Dahil lahat ng tribo sa buong mundo, kahit sino ang tanungin mo, pag ikaw ay isang naging leader, pag ikaw ay isang naging elder, pag meron kang wisdom, balon ng kaalam, lahat ay magsasabi na gusto doon ako hihimlay sa aking lupang ninuno. Lahat yun. Kahit nga ang mga bayani natin, kahit hindi tribo, kahit ano ka man. Siyempre, pag mamatay ka, gusto mong makabalik sa iyong bayan. Makabalik sa lupang iyong sinilangan. Lahat tayo ganon. Ganon ang tao. No? Lalo na ang tribo. No, dahil nga sabi ng tribo, ang lupa ay buhay. Kaya nakikipaglaban si Bai Bibiaon para sa kanyang karapatan sa kanyang lupang ninuno. Paanong namatay siya na wala sa kanyang lupang ninuno? No? So yan yung mga hanggang ngayon gusto natin na matulungan ang pamilya, matulungan ang kanyang community para ito yung totoong pagbibigay ng dignidad at parangal sa isang membro ng tribo na elder, no, na naging leader ng kanyang community. Ang pagpaparangal po natin ay yung mailibing siya sa lupang ninuno na kanyang minahal, na kanyang pinaglalaban. Lumalaban siya dahil sa kanyang pamayanan, dahil sa kanyang pamilya. Ganon ang tao. Kaya gusto natin bilang parangal at respeto, maiuwi siya sa kanyang pamilya at sa kanyang komunidad. Nagpalabas sila ng statement, sabi nila, yung mga pamilya ay walang karapatan dahil iba daw, hindi daw nakasama ni Bai Bibiaon sa kanyang pakikipaglaban. Kailan po ba na ang definisyon ng pamilya relative ay tungkol sa propaganda o mga kasinungalingan o pakikipaglaban? Ang pagiging kamag-anak o relative po ay madidetermine sa kanyang kadugo, pagiging kadugo, no? O sa kanyang affiliation o sa kanyang genealogy. Yun po ang totoo. Ngayon sinasabi nila walang karapatan ang pamilya mag-determine kung saan malilibing. Walang karapatan ang pamilya sa mga naiwan. No, yung mga awards na ginawa kay Bai Bibiaon sa mga kita sa kanyang pelikula, sa pagpelikula sa kanyang buhay. Walang sa kita sa mga aklat o libro na kanilang pinablish. So, kaya sabi ng pamilya, iuwi para may masabi kami sa aming mga anak. Ito yung aming huling respeto at pagparangal sa aming tiyahin. Pangalawa,
kailangan bayaran nila para may makita ang pamayanan at ang pamilya na ito yung pinaglalaban ni Bai Bibiaon. Sa mga taon na ginamit siya, may mapunta lang sa kanyang komunidad. Hindi nga ito pinag-usapan ang amount. Ang pinag-usapan dito, gesture. Yung may makita, yung may makwento ka sa mga apo niya, sa mga susunod niya na salinlahi. Ano si Bai Bibiaon? Ano ang naitulong niya sa kanyang apo, sa kanyang pamilya, sa kanyang pamayanan? Doon masusukat ang buhay ng isang leader, ng isang tribo. So hanggang doon lang po. Sana po magkatulungan tayo. Sabay natin padala natin o maipaabot natin ang mensahe natin maging sa mga taga-UP. Ang UP pa naman ay parte ng ating pamahalaan. No, ang UP community. Hindi po natin ito kalaban. Pero ang sinasabi natin, tulungan nyo naman kami, ang mga tribo, na maibigay ang aming karapatan, na maigawad natin ang totoong respeto, paggalang, pagpuri, no? Sa pagiging tribo ni Bai Bibiaon Bigkay. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang araw po sa lahat. On behalf po sa Mindanao Indigenous Peoples Youth Organization, isang panawagan po ulit, no, na tama na ang paggamit sa mga katutubo, sa kapatid nating katutubo. Akala namin tapos na kasi unang-una umuwi na sila Rorilyn, kasama ang hanay ni Rorilyn, ang pamilya niya, more or less 300 doon, ng mga bakwit from Haran, saka yung iba na from UP is umuwi na. Hanggang ngayon, from 2021, maraming effort ang pamilya nila Rorilyn na makauwi si Bai Bibiaon. Nakarating na sila sa national agencies, dumulog sila sa NCIP, dumulog sila sa NTF-ELCAC, dumulog din sila sa UP, pero hindi po yan napakinggan hanggang nalaman na lang natin na namatay na si Bai Bibiaon. So, dito natin nakikita na yung despite, no, sa hiling, sa hinanaing ng katutubo para kay Bai Bibiaon, especially sila Rorilyn, sila Dato Benito Bigkay, na walang puso talaga itong nasa likod ng paggamit kay Bai Bibiaon. Sana tama na yung paggamit sa ilang taon. Tama na yung yung injustices na ginagawa ninyo sa amin ng mga katutubo. Sa mga kapatid namin katutubo, especially dyan sa Talaingod at sa iba pang mga lugar. So sa ngayon, maraming mga effort ang pamilya nila Rorilyn, pero nagsisinungaling pa rin itong SOS. Kailan naging walang karapatan ng isang pamilya para sa kanyang lola, sa kanyang ina? Bakit in the first place, ang naging kasama ni Bai Bibiaon sila Rorilyn, ang kanyang mga relatives sa Talaingod? Pero anong nangyari ngayon? Patuloy na ginagamit si Bai Bibiaon kahit patay na siya. Yan ba yung tunay na may puso para sa katutubo? Yan ba yung sinasabi ninyo na protektahan ang yutang kabilin? Protektahan ang mga tribo dito sa Mindanao? Yan ba yung sinasabi ninyo na protektahan ang mga katutubo dito sa Mindanao? Sana tama na yung paggamit ninyo sa mga katutubo sa ilang taon. Lalo na sa mga kabataang katutubo. Tama na yung paggamit, tama na yung pagkuha rin ng mga donasyon, ng mga fundraising, ginagamit niyo ang mga katutubo. Hindi ba kayo nahihiya? Di ba kayo naawa sa mga katutubo na patuloy ninyong ginagamit? Hanggang sa kamatayan ni Bai Bibiaon, hindi ninyo pinahinga? Hanggang sa kamatayan niya, ginamit pa ninyo makakuha ng pera? Ano na lang yung sinasabi ng ipralo para sa mga katutubo?
Yung sinasabi natin ng pagrespeto, ang pag-promote ng napakagandang kultura naming mga katutubo. Mismo kayo na minsan nandyan sa Kongreso, kayo ang nagbabiolate ng karapatan namin ng mga katutubo. Isa po sa hinaing ng mga relatives ay yung pagrespeto na sana maibigay ninyo. Kahit patay na si Bae Bibiaon, maibalik ang bangkay at mailibing ng maayos doon sa kanilang ancestral domain. Hindi pa ba kayo naawa sa ilang taon ninyong ginamit si Bae Bibiaon hanggang sa namatay siya? At patuloy pa rin kayong nanloloko sa amin ng mga katutubo. Patuloy pa rin ninyong nilinin lang ang mga kapatid naming mga katutubo. Sana ito na yung last na paggamit ninyo sa amin. Mayroong organisasyon yung MIPSEL. May MIP yun na tumutulong sa ating mga kapatid na katutubo. Inaakusahan pa ninyo. Saan kami lalapit? Lumapit kami sa NTF-ELCAC, lumapit kami sa NCIP. Saan nyo ba kami gustong lumapit para humingi ng tulong? Para marespeto at marekognisa kaming mga katutubo. Sa inyo, Makabayan Black? Sa inyo ba SOS? Sa inyo ba Kabataan Party List? Hindi. Kasi nakita namin yung kung paano ninyo kami ginamit bilang isang mga katutubo. Deserve namin ang mairespeto. Deserve namin ang ma-recognize bilang isang katutubo. Dahil naging parte po kami nitong ating bansa. Sana po marinig ninyo ang boses namin. Especially sa mga relatives po ni Bae Bibiaon. At nagpapasalamat din po kami sa mga taong tumulong po sa amin. Sa MIPSEL, maraming salamat Dato Jake. At nagpapasalamat din po kami sa NTF-ELCAC at saka po sa NCIP. Muli po, nananawagan po kami na tama na ang paggamit sa amin at sana po mabigyan ng hustisya si Bae Bibiaon at sa kanyang relatives po. Hindi lang si Bae Bibiaon. Saka yung mga leaders na pinatay ninyo, mga namatay. Dahil sa maling paniniwala sa inyo. At dahil sa paggamit ninyo. Sana po lahat ng mga katutubo na patuloy na lumalaban ay mabigyan po ng hustisya ang kanilang mga pinaglalaban. Sana tama na yung lies and deception na ginagawa ninyo. Hindi lang sa amin ng mga katutubo, kundi pati na rin po sa ating bansang Pilipinas. Yun lamang po at maraming salamat. No, Rurelyn, paano kayo ginamit sa pag-fundraising? Ganito po kasi yan. Ang una po dyan ay, halimbawa po, nagsasalita po kami sa harapan ng mga churches, sa Baclaran Church. Dyan una muna tayo sa mga simbahan. Doon po, dadala po kami ng donation box. At kami po yung manghingi doon sa mga taong nagsimba, kumbaga yung tawag dito, halad. Kung sa amin halad yung tawag. So doon po kami yung kami yung pupunta doon sa mga taong nagsisimba. Tapos yung pera na makukuha po namin ay hindi po ibibigay sa amin. Ibibigay po namin doon sa pinaka-leader namin. Para sa amin po bilang tribo, nakakahiya yung ginagawa namin. Minsan nga nagde-decline po kami kasi nahiya kami. What if yung namin, yung pinaka-leader namin yung magdadala po ng donation box at siya po yung manghihingi doon. Ayaw nilang gawin yun. At isa pa, pinapunta nila ako sa ibang bansa, sa Thailand, sa Hong Kong, sa Korea po doon. Then, magdadala po ako ng PowerPoint, ang Mindanao Situationer na nakalagay po doon na ang grabe yung militarisasyon na kinakaharap po namin, ng mga indigenous people, ang pagpapasara po ng Lumad School at ang pagpatay daw po ng mga kasundaluhan sa mga leader namin. At kung makikita naman po siguro natin na walang nangyayaring patay na pinatay ng mga sundalo yung mga katutubo. At doon po nag-spread po ako ng lies ganito. Ito yung ginagawa ko. Ito po yung parang salita ko doon. We are here para manghingi po ng inyong suporta kasi
kami po na mga katutubo ay naghihirap po, kaya kailangan namin ng suportang financial, at doon po bibigyan po kami ng pera, at yung pera po na ibibigay po sa amin dedirekta doon sa bank account sa PayMaya po na binibigay sa Silver Schools Network sa Sabukahan, kasi may calling card ako. Doon sa calling card may nakasulat doon na sa PayMaya account namin, sa bangko, doon po yan ilalagay. So doon po kukunin ng mga funders namin, mga philanthropist, yung calling card ko, at doon po ibibigay po. Doon doon magpo-flow po yung pera. At yung pera naman po hindi mapupunta po sa amin. May ibang halimbawa po. May nag-invite po sa akin sa US, sa Massachusetts University, para magsalita. So, sa pagsasalita po namin, bibigyan ka naman talaga po ng dollars. Tapos yung dollars na ibibigay sa akin personally ay hindi po ibibigay ng organization na humahawak sa akin, kundi mapupunta po doon sa organization na humahawak sa akin. Either ang Silver Schools Network or yung Sabukahan. In short po, ginawa po lang po kaming, pinipirahan lang po kami. Ginawa kaming mga poster para sa kanilang interest, na hindi man po, okay lang po sana kung gagawin kaming mga pagpipirahan, basta yung pera or yung mga funds, yung mga tulong donasyon ay mapupunta sa amin. Pero hindi, mapupunta po doon sa pakigbisog sa mga NPA mismo, na yung NPA, sila mismo yung papatay ng mga leaders namin. Sila mismo yung kikitil ang nagpangarap ng isang katutubong IP na yung gusto lang po namin, kaya sumama kami sa Backwit School, ay gusto namin makapagtapos ng pag-aaral. Yun lang po. Pero wala po. Ginamit lang kami sa mga rally nila, sa mga propaganda. Alam niyo po, kahit na minor de edad po kami, humahawak kami po ng placards kasi yun yung gusto nila. Kahit minsan magpapaganda kami, magpupulbos, pero ayaw nila kasi gusto nila, kinakawawa nila kami para may tumulong sa amin. Ganyan po. Magkano yung nalikom? Halimbawa, sa isang biyahe ninyo, thousands of dollars ba yan? Sa bagay, pamasahe pa lang, malaking gastos na, di ba? Pero may idea ka kung magkano? Wala po akong idea, sir, kasi hindi po, palagi nilang sinasabi ni ayaw kasi kami ayaw ng organisasyon na magmukhang pera kami. Hindi po nila pinapaalam sa amin.